may ibig sabihin. Pagka nag-no siya, may ibig din sabihin. Paano kapag ano siya, abstain? Ano ang dating sa inyo? Mahirap po ang abstain kasi bilang rin yan against. Ang Against. importante dyan, may no na malaki-laki para hindi maka 106. Pag nag-abstain ka, bilang rin yan. It's not a yes. Hindi kasama sa 106. So Ma'am Malu, ibig bang sabihin nun kahit paano pag nag-no siya, mariredeem niya yung kanyang... Well, yeah, name? because itong kanyang public pronouncement was neither here nor there eh. Si Prof. Palutigia at itong si Atty. Trixie Cruz Angeles ang guest ng mga barateros dito sa video na to. Hindi ho natin pwedeng palampasin ang mga punto de vista nitong si Atty. Trix at itong si Prof. Malu dito sa video na to. Kaya naman, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join photo nandyan lang ho sa baba. Dito mga kababayan, paalalahanan ko lang ho yung ating mga kasama dito sa PH Update. Wala ho tayong FB page. Wala ho tayong FB page. Kung sino man ang nasa likod nitong PH Update FB page na to, hindi ho tayo yan. Paki-report na lang ho dahil baka kung ano pa ho ang i-post niyan sa mga susunod na panahon at tayo ho ang mapagbintangan. Okay lang naman hong i-repost, i-re-upload ang ating mga video. Pero para gumawa ng isang page at ipapangalan sa atin at lalagyan ng thumbnail o logo na kagaya sa atin, mahirap naman ho yan. Okay lang naman ho i-re-upload. Marami hong nagre-re-upload sa YT ng mga ginagawa nating reaction video. Wala hong problema yan. Pero para pati yung PH Update official ilagay dyan sa FB page na yan para pag mukhang official, ang pangit naman ho nun. Baka ang hirap po kasi dito, baka biglang meron hong i-post yan na fake news at tayo hong mapagbintangan, tayo hong mayari. Kaya as much as possible, ayaw ho talaga natin gumawa ng FB page kasi marami hong poster dyan. Paki-report na lang o paki-report. Maraming salamat. Rekta ho tayo dito sa interview ng mga banateros dito kay Atty. Trix at dito kay Prof. Malutigia. Tingnan mo, daming nangyari noong 2024. Doon na bumait, ano? Okay. Kaya nga ito naisip lang itong ang sinasabi ng opinion ng taong bayan eh. Kung ang rate, halimbawa lang ito ay di umano totoo, yung kay Franco Mabanta ay 300 million. Paano pa kaya yung mainstream media? Nako! Yeah, Diba? Loaded yan tanong mong yan, loaded yung observation mong yan. Pero sa pakiwari ko, these days, totoo yan. Nakakalungkot, pero yun ang labanan. Ang labanan ay pondo in everything. Politika, media, basta may pondo ka, ahead ka, basta may pondo ka, taob ka. Ako na sasagot doon sa tanong mo. Kasi may alam tayo eh. Ito nga SMA na inalok eh. Totoo, nang malupit na malupit. Siyempre, ang pinuno ng SMA na hindi ang babaluktot pagdating sa prinsipyo. Kaya ngayon, lahat na lang. Suspend, freeze. Kasi nga, hindi pumayag sa sobrang laking alok. Kaya dutok ko yan. Balik natin kay Claire Castro. Sa PCO, ilang beses nagpalit-palit ng spokesperson. Si Claire Castro lang ang tumagal. Ano ang ginagawa ni Claire Castro ngayon na sa tingin nyo, hindi kayang gawin ng mga nakaraan? O sa akin, bumabanat siya. Sinasabi ang kayang gawin, kaya niyang lumakad ng sabay, kasama itong si Marcos Jr. Nakita niyo ho ba yung larawan? Parang siya yung first lady. Diyan siya sa Cebu, di ba? Sa red carpet, ang kasabay hong maglakad nitong si Marcos Jr. walang iba kung hindi itong si Auntie Claire. Trabaho yun ng first lady pero pati yun kayang gawin nitong si Auntie Claire. Sabi niya yung Duterte. Siya yung attack dog. Walang hiya, ganon. Kapal mukha. Siya yung attack dog na tumatayo sa... Alam mo yan, Nandyan ang Malacanang Palace, nandyan ang flag ng PCO, nandyan ang flag ng Pilipinas. That should never happen. Kasi sa White House, kahit tinitira mo, may certain demeanor at respect pa yung spokes. Ito, by default, kaya siya tumagal.
kaya niyang tirahin. Yung hinahanap yung, si Duterte daw bastos. Wala nang bastos dito, pero may isang bastos na kayang tumira. Siya yon. So ang sabi nila po, mga professional, this is how professional work. Sa tingin niyo po ba itong ginagawa nila is professionalism? No, definitely not. It is a shame to communication experts. It's a shame for strategic comms people because she is institutionalizing lies in a presidential podium. Ayan. So, para sa inyo pong dalawa, although tinatanggi nila, no, na alam naman natin na pinupuruhan itong mga Duterte supporters or yung nagkikriticize sa kanila, was there a time na naramdaman ninyo na naharas din kayo being a critic of this administration? Oo naman. Ilan ba ang kaso hinaharap ko? Nagsama pa tayo sa Congress. Correct. No? So, nag-TRICOM. Ilang beses ako pabalik-balik sa NBI. So, nakakarinig ka pa ng, pinapasabi ni so-and-so official na kakasuhan ka daw, padidisbar ka daw, ano daw. Huwag na natin banggitin. Kasi hindi pa tapos yung kaso. Hindi naman to live. Si Prof. Ako na bigyan ako ng letter of audit, personal at letter Talagang of audit panggigipit, sa no? kumpanya ko. So meron pala talaga. Meron pala talaga. Yung pagtawag sa akin sa dun sa committee, kinukonsider ko yung insulto sa karir ko dahil number 1 ako dun sa listahan. Tinawagan ako ng kaibigan ko sa isang major broadsheet on a weekend. Sinabi sa akin na, Malu, number 1 ka doon sa listahan ng 40, I think. Sabi ko, bakit ako naging number 1? Paano ako naging number 1? So naalala ko yung araw na yon, meron akong isang kaibigan, alam ito din Trixie, na tinawagan ako na wag na daw akong umattend. Sabi ko, ba't hindi ako a-attend? A-attend ako doon. Ano ang akala nila, natatakot ako sa kanila? Sa tingin ko, alam nila ang record ko sa politika. Kaya hindi siguro ganong kadiin sa akin. May nagsabi sa aking dating Nako. umalis na National Security Head na mahirap mong isama si Malu dyan kasi trabaho niya yan. Hindi naman ako na may personal, nagpupunto lang naman ako. So sa akin, kahit yung mga kaibigan kong politiko, yung naging kliyente kong politiko, tatawag at sasabihin, Malu, baka naman pwede kang... Sabi ko, wala naman akong tinitira sa inyo. Sinasabi ko lang yung katotohanan. So dati, marami nagsasabi na DDS daw kayo. Although alam natin, Ayan hindi na naman naman po yung kayo, tanong na yan. Ako, hindi kayo paulit-ulit. sumuporta kay Pangulong Duterte. So now, marami pa rin nagsasabi, nakikita natin sa social media na DDS yan, tinatanggi lang. Pero ano pagkakaiba ng DDS sa pag-criticize ng isang malutikiya sa administrasyon ni Marcos? Alam mo, nahihiya kasi akong sabihin DDS ako kasi wala ako doon sa original. Sa 2016. Mahirap namang mag-claim na, Correct. oo, Duterte ako. First 3 years ng Duterte, tinitirak siya sa column ko. Yes. Nung nakita ko ang frontline services nag-improve, nakita ko yung work ethic niya, nakita ko yung kagustuhan niyang mag-explain sa public kahit na madaling araw. Sabi ko, this guy coming from Mindanao, too late to campaign but made it, may suporta ng taong bayan. Ang ayoko lang kasi, napakahirap na i-claim ko na ako'y DDS. Wala naman ako, magkasama kayo, wala ako doon. Hindi ako sumama dahil iba nga ang kandidato ko. Anong difference? Siguro pasasalamat ko kay PRRD, kaya ako tumutulong sa anak. Ganun lang kasimple. It's my way of returning back what I know in political management to the daughter. Ayun. Punta tayo ngayon sa konting politika ng nangyayari. Anong basa nyo dito sa impeachment? Ito kaya ay magsasucceed sa Kamara, tutuloy sa Senado, at anong sa tingin niyo magiging numero sa Senado? Attorney, kayo muna. Hindi pa ako makabilang kasi may mga kaso eh. May mga pending cases ang ilang mga boboto sa Senado.
So, that's a factor. Diba, naalala nyo nung pinag-uusapan yung Senate presidency. Supposedly, may Senate coup in the bag. O, sinabi na si Executive Secretary Ralph Recto nagtawag. O, miraculously, nagbago yung vote. Na-retain si Tito Soto. So, ang tingin ko, magiging factor din yung mga pending cases and investigations doon sa whether it's flood control or other corruption or other kinds of cases. So do you think Factor siya. that's the reason why partial report pa lang ang nilalabas kuno ni Lacson dahil possible na gamitin yon against these 3 more na binanggit. Actually 4 pa pala. Cheese, si Estrada, si Villanueva. So yes, tingin ko that's a possibility. Mga Malu. Sa akin, unang-una may mali doon sa paglabas ng partial report. Ngayon lamang sa history ng Senado, at ako'y nagtrabaho dyan sa institusyon na yan, na naglabas ng report na walang majority. Usually, kailangan may majority bago mo lumabas. ilabas. No? Pangalawa, so yan yung umiikot sa Senado. Pangalawa, ang kailangan na boto to convict it's 16, 15 ang majority, 9 ang minority. Pero dun sa 15 na majority, sa majority merong 6, 2 end of term, 4 na re-electionist. So magbabago yung 15. Yung 9, hindi ko nakikitang magbago unless yung sinasabi nga ni Trixie na mga kinasuhan ay kakasuhan. Pero hindi ibig sabihin kinasuhan, hindi makakaboto. Kaya yung appeal ko kay Senator Bato, magpakita kayo, sir. Kahit hulihin kayo, importante ho yung boto ng impeachment. Pero pumunta tayo sa House. May 106 na ba? Makikita natin noong Lunes, walang 106. Nako. Linagay yung committee report sa articles of impeachment ng Wednesday, 9:30 p.m. So talagang pinamamadali. Pag Wala pa tinignan rin niyo yung 106. website ng House, nandun, pati annexes, pati lahat. Pati ho yung AMLAC report, no? Ang sabi ko nga sa staff ko, pag-aralan nyo kung yan yung totoong pahina na linagay doon. Having said that, ang 106 ay base sa quorum. Since Monday, Tuesday, Wednesday, walang quorum call. Suspended ang session. Pag sinuspend, ibig sabihin hindi ka magro-roll call sa the following day. So, strategically, dapat may tumayo sa Lunes to ask for a quorum call. Ang mangyayari noon, kailangan i-establish na may 160 na quorum kasi yung 106 ay base sa quorum. Ang claim kasi ngayon may 200 na, may 215. It will even go beyond the first impeachment, no? But these things are very fluid considering yung Monday, there are several things that will happen. There might be a big rally in the House of Representatives. There might be sickness among the members. At ang balita ko ay sila may sakit at hindi dadating. Meron rin yung ang gusto, pwede bang pumirma na lang kami? Hindi ho kayo pwedeng pumirma kasi ang nasa ruling ng Supreme Court, kailangan kayong bumoto no? Sa plenaryo. So, hindi, yung iba kasi madaling pumirma eh. Kasi nakapirma ako pero hindi ako boboto. So, pag binangga mo yung record, hindi mo makikita. Ang consistent, may 55. Ang consistent, may 55 na bumoboto sa Committee on Justice. Uli, yung chairperson, malihon sabihin unanimous. Kasi ang membership ng committee nyo, 40 na members at 40 na ex officio. So 80. Ang 55 ay hindi unanimous ng 80. Yan Hindi po ay marunong si majority. Bacolao. So sa tingin niyo ma'am, sa Congress pa lang, lusaw na to? Depende sa yung mangyayari. Kasi pwedeng may tumayo at sabihin walang quorum, hindi ka pwedeng magbotohan. O pwedeng tumayo at sabihin hindi namin nakuha
yung kopya ng committee report. Parang 50-50, Suspend. no? Magkakagulo. Ang alam nyo, ang hindi na monitor ng majority at balita ko yung kinaasar ng majority leader Yan. ay yung privilege speech ni Congressman Erice. Erice. Oo. So, natinag sila doon. Sandali lang. Wala ito. O kaya hindi mo magkaintindihan kung sino sasagot, ha? Oo. Ang nagsalita, that should be between Recto and Leviste. Nakita nyo, nagsalita ang Suarez, nagsalita ang Garin, kung sino-sino na. Hanggang si Ridon, pinapaalis yung sinabi lahat. Hindi mo pwedeng paalsin yun kasi against the rules, ha? Personal and collective. Personal yun kay Leviste. Maaring hindi collective, no? Pero hindi mo pwedeng alsin yung buong speech. Yung motion nila is to remove everything. As if nothing happened. Ma'am, meron kasing napapabalita. Actually, may naglabas itong vlogger. Pangit nga nitong vlogger na to. Sabi na, iba-blacklist ng iglesia ang pumirma doon. Tayo may personal knowledge tayo doon. So, sa tingin nyo may epekto ito sa mga congressman? Alam mo, inadagdagan ko, ang sabi, ibaban up to the 4th degree of consanguinity. O, di alis lahat ng dynastic. O kaya, ang sabi ko nga, hindi ho nanloloko ang Iglesia ni Cristo. Nakita naman natin yung lakas niya ng kay Marcoleta nung last 45 days. At alam ng bawat politiko ang lakas ng endorsement ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko alam kung ay isinasatabi nila yon o hindi. Pero that is a card that is playing now. Aside from yung Iglesia ni Cristo, ano sa tingin niyo yung driver? Bakit nung nakaraang impeachment, agad-agad, boto sila, pirma, pero ngayon parang hesitant na sila. May pera. Walang pera ngayon. Ngayon, pahirapan. Biro mo, ang usapan na lang district fund. Tataasan ang district fund mo, aalsan ang district fund mo. Noong una, may malaking pondo, pero FLR for later release. Kaya ngayon, nagagalit yung mga congressman kasi i-release nyo na muna yung pinangako nyo sa akin sa first impeachment. Kasi nagastos na yun eh. Di ba, kung ikaw ang kontratista, hihingi ako ng tulong sa'yo, nagbigay ka sa akin lang ilang milyon, iaawas mo yun dun sa kontrata. Yun. Kung in FLR, di wala kang negosyo, Sorry. nakuha ko na. So yun yung problema ng ibang congressman na may allocable. Napakahirap dahil ang daming lumalaro. May balita na maleta daw ay dollars na kasi pag peso mababa na ang value. Yung mga ganon, nakakalungkot dahil makikita mo kung gaanong nababoy ang institusyon. Tama nga pala yung sinabi ni Ma'am Sara na wala nang pera ang Pilipinas. Baka nga. Hindi yan Kasi wala naman. na pang bayad sa mga congressman eh. Nakiprank ko na. Ay, di. Susundot si Mari. Nasundot na. Nakiprank ko na. Ay, hindi. Yung pagkasabi niya kasi ng walang pera, dalawang bagay. Isa tungkol doon sa utang na gustong utangin at hindi mo maintindihan kung saan naman gagamitin. At yung directive ng DBM na lahat ng mga savings nyo from Pwede na previous years, pagsamasamahin na natin. So wala talagang pera. Pagsamasamahin. Ang difference lamang niya nung panahon ni Duterte, hindi siya naglagay ng supplemental budget, pero nag-earmark. Nag-earmark siya na natatandaan niya yung Bayanihan 1 and 2. May nakakabit doon na pondo para sa gagastusin. Ito apparently, dahil Duterte formula yon, ayaw nilang gawin yon, kaya nag-issue si DBM na lahat ng may tirang pondo, bilangin niyo yan at kukunin. At attorney, at saka prof, merong exciting na tanong at saka inaabangan ng tao. Ano sa tingin niyo magiging boto ni dating Speaker Romualdez sa impeachment? Kasi alam natin, nagbanta siya, di ba? Na sama-sama tayo sa impyerno. So, ano sa tingin ninyo?
Alam mo yan, that's the most awaited on Monday. If he shows up, allies will think, oh my God, ba't nandito to? Pwedeng sa explanation ng vote niya can be very, very damaging to this institution, to the institution as well as the presidency. Pwede rin namang nandun lang siya at tataas lang siya ng kamay. Pero titingnan ng taong bayan, mag-yes ba siya o mag-no siya? Kasi, di ba after niya magsalitang ganyan, humingi siya ng apology kay Vice President Duterte na sa mga nangyari. Hindi ko alam kung totoo yun o play lang sa media, pero isa yan sa mga titingnan sa Lunes. Pero sa tingin nyo, just in case lang na nag-no siya sa impeachment, would you think ito ay simula na talaga ng... Yeah. Ng labanan? Oo, gera nitong magpinsan. Sa tingin ko kung paano hindi kinausap si Senador Amy ng Pangulo for the past 3 years, hindi sila nag-uusap. Sa tingin ko ito will also be another, battle within the family. So kapag nag-yes, Prof, palabas lang lahat to. Oo, yun ang alternative. Kaya critical kaya may yung mga nag-a-advise sa kanya, huwag ka na lang pumunta. May iba naman nagsasabi, pumunta ka na para pakita mo sa lakas na ikaw pa rin yung pinuno at kaya mong tulungan yung mga allies mo, or pumunta ka na to clear your name. Kaso wala na Yung lakas CMD, Oo, pero nagkalasan na. tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi yung sinabi ko nga kanina kay Banat Bay, dun sa Mabanta issue, bakit pumutok ngayon? Bakit ngayon na magbobotohan? Bakit may diin kay Speaker? Lahat yan sa politika. Pinaplano, may talagang desisyon na gagawin, may naratibo na gustong ma-achieve. So, yun yung politika. Kaya nga sinasabi ko, ang politika may never clean. Always in the murky side. So, nandun sa digital strategist, nasa political consultant, to put a line. Si Vice Presidente magaling maglagay ng linya Yes, o black or white. Hindi ako ko-cross dyan. Yun ang isang katangian ng leader. Kasi kung lahat shades of gray, lalabas doon, what are we in power for? We can do anything because we're in power. Kayo, attorney, anong basa ninyo? Mag-yes o mag-no si... Wild guess. Wild guess. Si Hindi ko Roman. alam kasi halimbawa, hindi kasi credible yung problema si Congressman Adjong. Sabi niya 95% daw ng lakas pro-impeachment. Kaso, hindi credible yung source. Kung si GMA yung nagsabi, maniniwala ako. So, pero kung naging totoo yun, then obviously, ang boto niya will be for impeachment. Kaso nangyari nga itong kay Franco siya yung na-highlight doon. At kung totoo yung ibang mga rumors na siya yung tunay na target doon, mas may reason na abang. Si Tamba, ang totoong target doon sa na yun, doon sa entrapment. Ganon. Hindi si Franco. Naloko na. Yung kanyang boto. What do you think of this, kasi naiisip ko na yung nangyari yung kay Franco na kesyo ine-extort. So therefore, since pinahuli, meron talaga Meron Kahit talagang hindi. na video, may sense. May video. Meron dahilan para i-extort ka. Pero syempre, in public eyes, ang tingin ng tao doon, si Romualdez talaga may kasalanan. Kahit na nahuli nahuli si Franco, meron talagang kinalaman si Romualdez dito sa lahat ng flood control. Wala nga siyang panalo doon Mahuli o hindi, guilty o hindi si Franco, may video. Ang pinakapanalo lang niya kung di lumabas yung video na yun. And kung NBI lumabas. director is the one na naglabas, which is alam natin na
nasa administrasyon na kay Bongbong Marcos. So posible bang ito ay isang pandaglag na naman kay Romualdez, yung issue ni Franco? Ako, I think it's possible. Pero hindi kasi maganda yung execution nila. Kasi tingnan mo, unang-unang buga nila, sabi nila, caught in the act. Eh, hindi naman yun ang act ng extortion eh. Yung delivery ng pera is not the act of extortion. The act of extortion is the threat. So doon, so paano yung naging caught in the act? Kasi nung unang lumabas yung balita, ang nakita natin, may picture, andyan si Franco, may pera. So maniniwala ka, oo nga, no, mukhang caught in the act. Tinrete niya, nagbuga ng pera. And all this time, in the eyes of the public, andyan si Franco, andyan si Martin. Kasi si Martin nga daw ang point ng video. So ngayon, habang tumatagal, nagbabago, nag-water down yung kwento, ang nakikita ko dito is may forces at work here na pinapalabas, na nagbabago, nag-shift kung sino yung guilty, nag-shift yung, yung narrative, nagiging less plausible habang tumatagal at lumalaki yung butas doon sa criminal case. Kaya lang alam naman natin, kung kontrolado nila media, kontrolado naman nila yung tao, kasi di ba, alam naman natin, di naman lahat, they would see the details. Basta sa kanila kung yung headline, tapos kontrolado mo media, magmumukha ng totoo yung pangyayari kay Franco. Oo. So, na-achieve, sa tingin ko, na-achieve nila yung In the first, si Romualdez. yung first 24 hours, kanila lang yung kwento. Pero para sa akin, factor din yung oras eh. Habang tumatagal yan, pero kung ang purpose nila is just for the next few tapos kukontrolin nga nila yung post-communications, lalabas yung trolls, uulit-ulitin lang nila, extortionist yan and all that. Alam naman natin kung paano nag-e-establish ng narrative sa social media. May panalo talaga. Pero since ito po ay sa tingin ninyo talagang banat kay Romualdez, kung kayo po, kay ma'am, parehong sumagot, mag-a-advise kay Romualdez ng kung ano iboboto mo, what would you advise him? Hindi ako mag-a-advise, conflict of interest. Automatic. Ako ang advice ko sa kanya, bumoto ka na huwag i-impeach si Sara Duterte. Kasi nakita mo naman yung mga evidence na present. At alam niya, nung impeachment 1 pa lang, kung anong kagaguhan ang ginawa nila. Pagka yan si at Prof. Malutikia gumamit na ng mga ganyang klaseng salita, iba na ho ibig sabihin. To get that done. So, if you want to unburden, which he perfectly did when he did that public announcement, he can very well redefine himself by showing up on Monday and voting. And Para may future pa siya. Kanina, pagka bumoto siya, may ibig sabihin. Pagka nag-no siya, may ibig din sabihin. Paano kapag siya abstain? Ano ang dating sa inyo? Mahirap It's po ang parang- abstain kasi bilang rin yan against. Ang Against. importante dyan, may no na malaki-laki para hindi maka 106. Pag nag-abstain ka, bilang rin yan. It's not a yes. Hindi kasama sa 106. So Ma'am Malu, ibig ba sabihin nun kahit paano pag nag-no siya, mariredeem niya yung kanyang Well, yeah, name? because itong kanyang public pronouncement was neither here nor there eh. At ang last line niya, kung ako ay masisira, not the exact word. Yeah, if I will go down, it will not just be me. I will not be alone. Oo. So, Maliwanag ho yun mga kababayan. Ibig sabihin meron ho yung mga yung mga litanya na yan ito si Martin Romualdez. Pagka naging presidente na si BP Sara, hihimayin ho yan doon sa gagawing malalimang investigasyon. Hindi yung investigasyon ni Ping Lacson. Si Ping Lacson nun nasa gilid na lang. Pakain-kain na lang siya ng mani. Hindi na siya kasali. Nakanto ko. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hostage pa rin ho nitong si Ping Lacson yung pagdinig sa Blue Ribbon Committee. that is a threat. In politics, that is a signal to those listening na ingat kayo sa akin. So, sir, kung nakikinig ka, alam ko minsan hindi mo naman gusto ang SMNI,
Hindi ka rin naman nila gusto. Sila yan, ha? Pero nakabantay. Pumunta kayo sa Lunes. Pakita nyo leadership nyo. Galing naman kayo doon sa institusyon na yon. Ayusin nyo yung first impeachment na maling-mali. Alam nyo kung paano nagsimula ang pagsira kay Vice Presidente Duterte. At yan ay nagmula sa House of Representatives ng 2023. So, kung gusto nyong maayos ito, at pagod na ang taong bayan, kasi hindi namin maintindihan, sino ba talaga sa inyong mastermind? No? Do it within the institution. Do it with your colleagues. Let's have that, bloodbath in the House. It's about time. Kasi kung hindi niyo yan sasagutin, abay magkakaroon na tayo ng SONA. Sasabihin na naman ho nyo, may flood control. Umuulan na ho yun. Paano kami? Kami ang kinakalimutan nyo, yung taong bayan. So, ako, I appeal to your love of country. I know that is a hard word for you. That's also a hard word for me to say. But I appeal to your decency. I know that is hard for me to say. But please show up and tell the public where you are in this issue. Tapos Boss Martin, punta ka na lang kaya dito. Sahay ka rin. Sahay ka. Guest yarn. Kalahin namin yan. Waray yan eh. Diba, Boss Martin, alam ko yung takam na mga waray eh. Boss Martin, punta ka rito, pag-usapan natin. Ulitin mo. Punta ka rito, sa SMNI. Anong walay? SMNI. Kung may challenge na naman kayo, last week ang Yung. challenge nyo si Yusek, ngayon naman si Speaker. Para matapos na. Martin, pumunta ka na para sumama ka na sa amin. Pero tama si Ma'am Malu dun, kasi nilaglag na rin naman siya eh. Kung totoo. Sa tingin niyo po ba totoo yung Nag-aaway sila. hold Talaglag departure sila. order at saka yung freeze ng account? Sa tingin niyo totoo yun? Kasi marami pa rin nagdududa eh na baka naman palabas lang yan. Oo, kasi ulam ni steak pa din ulam daw eh. Kasi kung freeze na yan, dapat tuyo na yan. Alam mo, nagsimula tayo ang may binitawan akong salita, yung reputational damage. May reputational damage na kay Speaker. Sinabi mo yung headline. Basta na headline ka, may reputation damage ka. How do you react? Within 24 hours, you need to react. He allowed himself to be defined by what he did. So, I think it's on him to undo that in the very institution, in the very chamber where he allowed the demolition of the Vice President. Ako, makinig ka dyan. Pero ito Di pala mo so, advice ibig, yan, yung naratibo na, kasi ito, naguguluhan yung taong bayan patungkol kay Franco eh. Yan ang laging tanong. So yung naratibo, ang tumutulak nito, si Bongbong. Ang nasa likod nito, ang arkitekto nitong drama na to. Hindi ko alam kung si Bongbong, but definitely within the administration, because you just cannot do this and have the NBI there immediately and have the full view of mainstream media, and it's like very near the day when the impeachment vote will be made. So pag tiningnan mo sinong kumukumpas, mas malaking kapangyarihan ang kumukumpas. Oo. Parang yung sinabi nila na ang mastermind lang daw yung dalawang kongreso. Yung dalawang congressman. Hindi naman ho pumipirma ng budget yung dalawang congressman. Ang pumipirma ho ng budget ang presidente. Tsaka releases. Ang releases, ang notice of cash allocation, ang SARO, ang executive, DBM. Hindi rin si DBM gagalaw kung walang numbra ng presidente. So, siguro tingnan ho natin yung mga yun. Pero sa yan eh, di ba? Sa sinasabi ni Claire Castro na hindi daw si BBM ang nag-iisang representante ng executive. Sabi, parang pag executive, marami yan. So parang sinasabi niya na pag nagre-release ang DBM, pwedeng hindi alam ng presidente. Posible. Imposible yan. Hindi. Imposible yan. Hindi. Lalo, dun pa lang sa pag-a-allocate, yung malaki ang say ng Pangulo pagdating sa budget. The budget begins with the executive and then it ends with the executive. Kumbaga, yung Congress, yung role ng Congress is to check
Kung titingnan nila, o may pera ba para dito? Tapos kung in accordance with the Constitution, go sila. You set the budget in the executive, you release the budget in the executive. So imposible na yung releases ng DBM will be without the knowledge of the President. I-report pa rin yan ng DBM Secretary, hindi isla ang DBM. Pero pwede po bang hindi pumirma si BBM? Kasi nung nakaraan, naging guest po namin si Kong Erice. So parang ang nagde-decide daw ay naglalabas ng pondo ay si Secretary Pangandaman na walang pirma ni BBM. So naayon po ba yun sa batas? Nangyari din po kasi ito nung unang-unang skandalo nila sa Asukal. Di ba, may pirma din yung presidente, Andun pa ako nun. pero sinasabi niya na hindi daw siya ang nag-authorize. Andun pa ako nun. Hindi. Yung sugar board, ina-allow ng President mag-delegate nung approval to the sugar board. At nagagawa na din daw yon. Unfortunately, dito sa instance na yon na sinasabi ninyo, ipinirma siya. Imbis na for the President. Or for the President pala. Pero walang explicit instructions yung Pangulo. Or at least dininay niya. Much later, 3 months later, nagbago siya ng isip. Tapos sabi niya, okay na yan. After investigation. So hindi tayo sure kung anong nangyari doon. But the President will know. So dito, in the case of DBM, the President will know kasi magre-report ka pa rin. So may regular reporting yan. Kung inalaw ni Pangulo, hindi niya pwedeng i-claim na ay nag-release ang DBM nang wala akong alam. Yung wala akong alam is not a defense pagdating sa ganun. Kasi doon pa lang nire-review din niya kung ano yung mga projects ang priorities. Pwede nga siyang magtanggal Pwede niyang i-override yung decision ng secretary. Sinungaling talaga yung BFF ni Prof. Malu. Sabi ko sa'yo, huwag kayong maniwala doon. Sinungaling talaga Fake yun. peddler talaga. Tapos may campaign sila ng fake news, no? Oo. Sa SONA, usapang SONA, papalapit na yung SONA. Sa tingin ninyo, meron bang may deliver o magkakasona ba? O meron ba silang mga proyekto, accomplishments? Sa tingin ko, sa pagbubukas ng third regular session, pinakamaiksing SONA sa history ng Pilipinas ang mangyayari. Kasi wala kang achievement na mapapakita. Walang infrastructure project. Wala. Alam mo kaya, ang ekonomiya natin ganito, there is a term na pump priming the economy. It's usually government doing that. Kaso, dahil wala ang pondo at nawala, saan ka kukuha ngayon ng pondo na ituloy ang mga proyekto? Baka walang SONA kasi walang pondo. Ay, meron naman doon yung tawiran. Yung sa Kamuning! Oo, yun. Bago sila. Mamalaki nila yun Flagship project. Hindi, ako ang tingin ko, kung totoo yung kinakasuhan si Martin Romualdez, binibilang ko yung araw baka by the time mag-SONA, may probable cause na dapat siya. Kung totoo. Na At kung ipapakulong. totoong nag-aaway sila. Kasi umaandar yung kaso Yun ang hindi masyadong na-highlight. Lumalabas naman sa balita. Pero ang daming nangyayari na hindi siya masyadong napapansin. Pero nagre-report, nagpo-press con si Alam mo, si OMB Boying. Ang katawa-tawa lang dyan sa kasong yan, pag binasa niyo yung 61 pages, abay yung Brave 18, ganawang evidence. Ginawa silang witness. At yung lahat ng videos ni Saldico, ginawa rin. So, kung si Ombudsman ang tingin, totoo yung mga sinabi nito, bakit sa Senado, Blue Ribbon, hindi mapatawag? Mama, anong basa niyo kay Lacson? Diretsuhan. Anong sa... Girl, boy? Girl o boy? Hindi yun. Ito dapat na magbasa dun Makakasuhan naman ako. Huwag mo na. Anong basa niyo sa kanya? Kasi hindi naman siya nabanggit na nakatanggap ng ng maleta. Wala naman sinabi sa kanya yung Hindi rin siya nabanggit ni Saldico. Pero bakit talagang binabaon niya ito ng todo? Sa tingin ko, may instruction sa kanya. Hindi necessarily ang presidente, baka isang Oligarchs. higanteng negosyante. Yan. Dati saludo tayo kay Senator Lacson dahil sa
pagiging masinop at maayos sa mga inquiries in aid of legislation. Ang naging problema ko dyan, maganda yung unang privilege speech niya tungkol sa flood control projects, no? In fact, yung isang sinabi niyang probinsya ko, yung Oriental Mindoro. Tapos nagulat na lang ako, nakalimutan niya yun. Kasi sinabi niya, I will go where the evidence leads me. Ilang beses na nag-lead kung kani-kanino, hindi niya tinatawag. Yun ang hindi ko maintindihan at hindi ko rin maintindihan bakit ini-insist niya na yung partial report ay ilabas. Yung ba ay pagsagot niya kay Marcoleta dahil sa minority report? Yung minority kasi ilan lang sila. At nakita mo doon sa minority report, lahat sila nagpirmahan. So, 9 yun. 9 ang kailangan niyang majority para yung committee report niya mailabas. So makikita mo, bakit nagkaganon? Sino ang gumagalaw? Sino ang nag-i-influence ng kanyang desisyon? Meron rin siyang sinabi dyan of late tungkol sa impeachment. Yung Senate President nagsabi ang forthwith ay the following day magkakaroon ng impeachment. Biglang sinabi niya, hindi yan the following day. In fact, baka July pa ang hearing sa impeachment. Sabi ni Lacson in a press conference. So sabi ko, what's going on between yung Batman and Robin tandem na... Yung mga boyfriend. Bakit ganon? So I guess you will see who wields the gavel more seriously than the one who is there as supposedly a leader. Ma'am, based on your story, do you think magkakaroon ng change of leadership? May mga ugong-ugong. Sa tingin ko yung ugong-ugong na yan dahil may mga ilan sa senador na hindi na masaya sa nangyayari sa Senado. Whether they will be able to come up with the 13 votes. Ang alam ko may resolution na nakaparke. Hindi ko alam kung kailan nila ilalabas. So, let's see how things will play out dahil seryoso na itong nangyayari sa atin. Imbis na nakafocus tayo sa ekonomiya at hirap ng buhay, lahat tayo nasa politika. Itong pagiging impeachment court ng senador, ng Senado, no? Dapat ba or sa tingin ninyo malaking epekto na hindi abogado yung Senate President na siya yung Nag-aaral naman daw eh. siya yung magsasabi kung Alam niya daw yung yan eh. objection overruled or sustained. I mean, May effect, oo. Oo, nakikita ko. Lalong-lalo na nakita, and hindi ko alam kung ano ang politics ninyo, no? Pero ako nung nakita kong Senate President si Cheese, maganda yung patakbo because ini-explain niya parate ano yung legal basis. Sasabihin niya, ito yung Senate rules, ito yung President, ito yung Supreme Court ruling dyan. So, at saka, mabilis at his fingertips yung pagkakaalam niya sa batas. So, kapag nagdi-decide ka, halimbawa, nagdi-decide ka, may objections o may mga questions during the trial, wala kang time magsabi na recess, kakausapin ko muna yung lawyer. So, it will have an effect. Allowed naman ang laptop, di ba? Pwede mag-chat GPT siguro siya. Hindi siguro. Hindi na niya kaya yun, sir. Nag-hallucinate kasi minsan lalong-lalo na pagdating sa cases. Na-check ko na yon yung chat GPT. Minsan, nag-iimbento siya ng kaso. Na-check talaga siya. So, minsan meron sasabihin, alam kong hindi. So, i-check ko somewhere else or sa Supreme Court site kung existent yung case na yon. And siguro sa 10 na research na nagawa ko, that's why I don't use chat GPT, gagamit ako ng iba. Pero sa 10 na legal treatise na pinagawa ko, may mga 4 na sagot na invento yung kaso. So you cannot rely on AI pagdating sa kaso. Besides, kahit makita mo yung decision ng Korte Suprema, you still need to digest that. Ano ba ang context ng desisyon ng Korte Suprema? Bakit ganito yung desisyon? Attorney, yung impeachment court ba, same lang yan ng, yung rules, same lang din ng ordinary court? Hindi. Ang impeachment, parang form ng trial by jury yan. Yung judge, yung presiding judge, siya yung nagde-decide ng matters of law.
ang jury mo nagde-decide ng matters of fact. So yung decision ng jury is whether or not i-impeach yung impeachable official. So pagka kunwari may objections, it's the job of the presiding judge na mag-determine kung ano yung kasagutan na yon. Although in our case, sinasubject din usually to a vote. Pagka on certain instances, sasabihin ng presiding officer, what is the pleasure of the body? This is what the law says. So, madali. Halimbawa, naalala nyo nun si Enrile, in corona impeachment, mabilis. Kasi alam niya, sasabihin niya. Tapos pagka may nag-i-explain pa or in the middle, kunwari, objectionable yung katanungan, mas bibigay pa niya yung legal basis kung bakit i-overrule yung objection na yun. So, do you think na maybe in the future mapalitan na yung batas na ang dapat Senate President ay lawyer? Actually, pwede yan sa internal rules nila eh. So, kumbaga, hindi kasi natin pwedeng diktahan yung magiging decision ng Senate as to who the Senate President is going to be. Nasa rin kasi, nasa saligang batas o hindi ganun kadali na nagiging Chief Justice lang yung presiding kapag presidente ang ini-impeach. So ako, ideally, pwede sana kung yung Chief Justice sa lahat. So, di ba? It would make more sense. Attorney, ang sinasabi kasi ni, narinig ko rin to sa balita, ang sinabi ni Senator Soto, matagal na ako sa Senate eh. So kahit saan ako ilagay dyan, alam ko na yan. Anong masasabi niyo dun sa sinabi niyo na yun? So sana pala hindi na ako nag-law school. Pwede na ba yung crash course? Kasi nagka-crash course daw eh. Enough ba yun para matutunan mo yung or maging eksperto ka sa batas? Eksperto, of course not. Aaralin mo pa rin talaga. Kasi wala namang substitute dun sa 4 na taon. Pero there are things that you can learn naman talaga. Halimbawa, paano magbasa ng kaso, pwede namang ituro yan. Ang worry ko lang is yung, yung counterpart nun, aside from the book learning, is yung experience. So, meron din ganun. So, nakikita nga natin dun sa mga presiding officers before. Enrile, Chis Escudero, nakikita mo na almost seamless yung paggumagawa sila ng desisyon. We're going to have, and si Senator Soto pa naman, may mga controversial siya na decisions minsan. So, it might be even more controversial dito sa impeachment. Pero what can you say about dun sa sinabi ng Supreme Court about dun sa fourth tweet? Tapos kinontra niya pa. After nun, kinontra niya pa, hindi niya pa tinanggap. That's another thing, di ba? Medyo insistent. Sa kanya daw ibang definition. Since hindi... Sino muna pasagutin natin tungkol Tungkol saan? doon sa fourth tweet, sariling fourth tweet at niya. one ball, pwede bang galing sa one ball ang Alam mo, napakahirap presiding yan. judge? Kasi wala siyang knowledge of the jurisprudence. Pwede kasing binabasa mo lang, sinasite mo yung artikulo, pero nung nakita natin si JPE sa Chief Justice Corona impeachment, hanggang sa kinaibuturan ng Black's Dictionary. Sasabihin niya yung gano'n, sino daw si Black's Dictionary? O yung hindi lawyer, no? Tapos sasabihin, hindi lang siya skra. Pumupunta siya sa US, pumupunta siya sa Europe. Napakahirap kasi siya yung magro-rule. Hindi naman siya boboto lang kung may tie. So as presiding officer, kung nagkakainitan na yan, paano ka magro-rule? Paano mo sabihin ni Majority Floor Leader, Mr. Presiding Officer, can we have a minute's recess? O upo ka lang doon, hindi ka magkwakuan. Mahirap yun. Mahirap na role yun. Hindi yun role sa... Kasi artista yun. Baka kaya niya yung role na yun. Kasi hindi mo mai-script yung jurisprudence. Alam mo, di ba may binabasa sila? Scripted na yun eh. Pero para ka mag-role, po-force mo ba? Ako ang magtatanong, lalo na
kung nakita mo yung prosecutors ng House at may plano silang kumuha ng private prosecutors, di lalong gugulo. Ang balita ko, i-appoint daw si Senator Pangilinan as parang Impeachment manager. Oo. So, ewan ko kung tinanggap Palitan na lang para mas madali. Ma'am, Oy, no? kasi pag impeachment manager ka, ikaw ang everyday magsasalita, short of a spokes, tapos ikaw rin ang mag-explain kay Senate President, sir, ganito, ganyan, ganyan. Mahirap. Maganda siguro si Yusek Claire na lang ako nilang spokesperson para nababali yung yung mga paliwanag. Sa tingin ko, pag yun ang spokesperson, pagbang pala ng gabel, guilty na si BP. So ito, attorney, no? Ayun na nga mga kababayan, napakalupit ng talakayan dyan sa Vox Populi. Kung gusto nyo tapusin niya ang talakayan na yan, itong sila Prof. Malotiquia, itong si Atty. Trixie Cruz Angeles, kasama mga banateros, punta lang ko kayo dyan sa DZAR 1026 News. Nasa ano ho tayo dyan, nasa 1 hour and 21 minute mark na kanilang video. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Natin Pilipinas.